Kung Okay? talagang mahal mo ako, bakit hindi mo ako yakapin at halikan para patunayan na mahal mo ako? Ha? Kuwan, Pia. Sige, yayakapin kita. Sir, I love you. Pia, tama na. Madadaanan tayo ng mga magulang mo. Huwag kang mag-alala. Mamaya pa sila darating dahil pumipita sila ng kulay. Kaya pwede mong gawin sa akin ang gusto mo. Pia. Sir. Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago, ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal, at muling umasa. Ano ba naman to? Pahirap ng pahirap ang mga aralin. Pag nasa college ka na pala, ganito kahirap. Pero kailangan kong matyaga sa pag-aaral para hindi masayang ang sakripisyo ng aking mga magulang. Ano ba to? Naantok ako. Kung ganitong oras, naalinsangan. Kahit nasa aircon ka mainit pa rin. Ano kaya kung iidlip muna ako dahil may oras pa? Uy, Pia! Ano bang ginagawa mo dito? Aba, malapit ng oras ng susunod na klase natin. Halika na! Para hindi tayo malate. Para malapit tayo sa harapan. Ha? Bakit sa harapan tayo uupo? Ano bang meron? At gusto mo pa yatang magpa-display ha? At bakit? May bago ba tayong instructor? Oo naman. Dahil si Mrs. Donna Amores ay nanganak na. Kaya may kapalit. At alam mo, gwapo yung sir natin. Oh? Parang artista ka mo. At ang daming may crush sa kanya. At isa na ako doon. Totoo ba yung sinasabi mo? Baka mapahiya ka lang pag nakita ko na hindi siya pwedeng maging nobyo. Anong nobyo ang sinasabi mo? Hoy, mag-aral ka muna, no? Bago mo isipin ang pakikipagligawan. Hanggang sa paghanga lang ako, no? Hindi ako makikipagnobyo hanggat hindi pa ako nakakatapos ng pag-aaral. Ay, ganun ba? Kung ganun, halika na para makita ko yung pinagyayabang mo na gwapo na magiging instructor natin sa susunod na klase natin. Kaya halika na! Okay, class. Time's up. Kaya bukas ay maaga kayo dito sa room ko. Malinaw ba? Yes, sir. At gusto ko na maging active kayo sa aking klase. Aba, totoo palang sabi ni Renren. Talagang hindi ako pwedeng magkamali. Type ko ang sir namin ito. Wow, kinilig tuloy ako. Kasi panay ang tingin niya sa akin. Type ko siya. Pia, ano bang ginagawa mo dyan? Tumayo ka na dyan. May klase pa tayo kay Ma'am Lerma. Dito pa tayo. Makikipagkwentuhan muna tayo kay sir. Sira ka ba? Magsisimula na ang klase natin kay Ma'am Erma. Halika na. Ha? Ani? Oh, Pia. Ren, may problema ba kayo? Ha? Kwan po, sir. Wala ho. Halika na, Pia. Sir, ang gwapo niyo naman. Salamat. Sige, iwan ko muna kayo at pupunta pa ako sa kantina. Ha? Ren, umalis na si sir. Halika, sundan natin at ililibre ko siya sa merienda niya. Halika. Bob, parang pagod na pagod ka ngayon, Ano bang ginawa mo? Sana, huwag mo na mag-abusuhin ang katawan mo dahil hindi pa tapos ang ating anak sa pag-aaral niya. Hindi naman ako napagod ng gusto Pero tinapos ko na yung pagtatanim ng sibuyas para tamang-tama sa pagbebenta na mahalang presyo. Ay, sa bagay, maganda naman ang naisip mo dahil kunti pa lang ang nagtatanim ng sibuyas dito sa ating lugar. Dahil wala pa silang puhunan para ibili ng binhe. Oo nga, sa ganitong panahon mahalang presyo ng sibuyas.
Lalo na yung binhi at saka yung gagamitin para pamatay ng mga insekto na sisili ng mga tanim. Ay, sana. Ay, swerte tayo sa mga pananim natin, no? Para makaipon tayo ng ibabayad ni Pia sa tuition niya at iba pang gastusin. Tama ka dyan. Mabuti yung anak natin at naiintindihan ang hirap ng buhay natin. Hindi siya maluho. Nagaya ng ibang dalaga dyan na kung ano-anong kuloriting binibili para mapansin ng mga lalaki. Ay, Imong, gaya ng kapitbahay natin na dalaga dyan. Hindi pa tapos ay nag-asawa agad. Kaya sayang ang gastos ng magulang. Siguro, hindi pinagsasabihan na unahin mo muna yung pag-aaral. Kahit babae, kailangan na makatapos din ang pag-aaral para maging maganda naman ang kinabukasan niya. Ay, nako, talagang sinasabihan ko si Pia para hindi niya gayahin ang iba dyan na dalaga. Anong na pala? Dahil sa maagang pag-aasawa, hindi magkasundo at hirap sa buhay. At ayokong danasin ni Pia ang ganoon na pagkatapos ng ilang buwan na pagsasabay, hiwalay agad, di ba? Kaya dapat lang na maunawaan ni Pia ang mga bilin natin sa kanya. Kailangan ko mag-aral na mabuti. Ang gusto ko, mapansin ako ni Sir Dindo. Ang sarap siguro yakapin dahil ang macho-macho niya at mukhang ang bango-bango niya at malinis kong manamit. Sana naman siya magiging kapalaran ko. Nalapitan, Sir Dindo, hindi ako magsasawa na tingnan ang picture mo sa aking cellphone. Ay, Pia anak, malalim na ang gabi, batulog ka na. Opo, Inay! Tatapusin ko lang ang pagre-review ng leksyon ko. Sige, pero huwag kang magtatagal para hindi ka mapuyat, ha? Opo, Inay! Ba't hindi pumapasok sa isipan kong nire-review ko? Ano kayang gagawin ko para mapansin naman ako ni Sir Dindo? Sana wala pa siyang nobya para magkaroon ako ng pag-asa sa kanya. Hindi bale, ako na lang ang magpaparamdam sa kanya. Baka sakaling magustuhan din niya ako. Hoy, Pia, ano bang nangyayari sa'yo dyan? Nag-i-imagine ka, no? Ang dapat muna natin gawin ay mag-aral, hindi makipaglandian. Kasi mga bata pa tayo. Alam mo, kahit may crush ako o nagka-crush ako sa isang lalaki, hindi ibig sabihin nakikipaglandian ako. Kung hindi, gagawin ko lang inspirasyon. Totoo ba yan? Baka mamaya iiyak-iyak ka dyan pag nalaman mo na may nobya na pala yung crush mo. Ano kung may nobya na siya? Hindi ko naman aagawin. Gagawin ko lang inspirasyon. Ano ka ba? Huwag kang magkakaila. Ikaw pa, pag gusto mo, sigurado na mapapasa iyo. Kaya huwag mong gawing biro. Yung sinasabi mo na crush, baka mamaya maging totoong pag-ibig na yan. Hindi. Promise, talagang gagamitin ko para mag-aral ako mabuti at hindi ako babagsak sa mga subject natin. Ewan ko sa'yo. Baka sabi-sabi mo lang yung inspirasyon, pero nai-inlove ka na pala. Kaya mag-ingat ka, ha? Baka samantalahin ang pagkahumaling mo sa kanya at ma-rape ka pa. Naku, friend, ang layo ka agad ng naisip mo, ha? Hindi naman ako magpapagagaga, no? Dahil sa class ko. Ang importante, may inspirasyon ako. Ganun yun, friend. Kumusta na yung mga estudyante mo na laging kinikilig sa'yo? Baka naman, sasamantalin mo ang pagkahumaling nila sa'yo. Alam ko ang patakaran nila, ma. Kaya kahit di mo sabihin sa akin yan, ayaw kong sirain ang profesyon ko. Mabuti naman kung naisip mo yan. Baka tuksuin ka, ay agad mong susunggapan. Sana, wag mong gawin yan. So, talaga lang, ma. Para bang wala kang tiwala sa akin. Hindi na mauulit ang nangyari noon. Alam mo naman na nirasing niya ako, kaya hindi ko alam ang nangyari sa akin. Nagpapaalala lang ako sa'yo para hindi madumisan ang iyong pagkatao
na muntik ka ng makasuhan noon. Buti na lang at may saksi na wala kang kasalanan. Kaya mag-ingat ka na. Huwag kang lumalapit sa mga estudyante na may pagnanasa sa iyo. Ka namang magsalita ng ganyan. May makarinig sa'yo. Sasabihin nila na mahilig ako sa babae. Paano naman? Hindi mo iniintindi ang relasyon natin. Lagi mong sinasabi na lagi kang busy. Kailan ba tayo magpapakasal? Sinabi ko naman sa'yo, hindi pa ako handa. Wala pa akong ipon. Bakit mo ka ba kasi nagmamadali? Hindi naman nakukuha sa pagmamadali ang pag-aasawa. Kailangan na pag-isipang mabuti para maayos ang lahat ng ating gagawin. Baka may iniiwasan ka. O kaya may gusto kang iba. Kaya ayaw pang patali sa akin. Hindi ka ba kontento sa akin? May iba ka pang hinahanap? Naku, Lerma. Ang dami mong tinatanong. Basta ang gusto ko ay pagtutuunan ko ng pansin ng trabaho ko. Hindi ang ibang bagay na makakaistorbo sa aking trabaho. Yun lang. Ha? Tindo? Nasaan na kaya si Sir Dindo? Magpapaturo ako sa kanya dahil hindi ko naintindihan ang tinuro sa akin kanina Dahil hindi sumiksik sa isipan ko ang tinuturo niya. Baka naman nasa opisina o kaya nasa kantina. Ang mabuti, sundan ko na si Sir John. Pero nakakaya na magpaturo kung nasa kantina man siya. Pwede kayang istorbohin si Sir Dindo kung sakaling magpapaturo ako sa subject na tinuturo niya? Basta, bahala na. Mabuti pa'y lalapitan ko si Sir para makausap siya. Kung bakit kasi lagi kong hinahanap si Sir Dindo. Hindi ako kontento na makita sa room na pinagtuturuan niya. Kailangan kong hanapin si Sir Dindo para masabi ko sa kanya na turuan niya ako doon sa subject na hindi ko naintindihan. Wala pa yata yung anak natin Anong oras na ba? Uuwi na na. Pag-uwi na dito sa bahay ngayon yung dapat sana. Ay, hindi pa oras ng uwian nila. Bakit? Ano akala mo ba? Oras na gayon. Ay, nako. Madilim lang ang paligid. Kaya akala mo, hapon na. Dahil may dumating na bagyo. Ganun ba? Hindi ko alam na may bagyo pala. Dahil hindi naman ako nanonood ng TV. Kaya pala, umulan pero mahina lang. Ay, oo naman, Evo. Dahil panahon na nagtag-ulan. Kaya madalas na ang pag-ulan-ulan. Buti naman. At hindi rito sa atin tumama ang bagyo, kundi sa ibang lugar na malayo dito sa atin. Nako, kahit sabihin mo man na malayo sa atin ay apektado pa rin ang lugar natin dahil tag-ulan na. Para naman hindi maalinsangan ng gabi kapag natutulog tayo. Siya nga pala. Ito yung bangus na binigay ni Kumparing Damian. Naglabas pala siya ng kanyang isda. Libre na ang ulam natin ngayon. Sige, akin na. At nang malinisan para mailuto ko na. Ay, teka. Ano bang luto gusto mo? Para makakuha ko ng kamyas o kaya kamatis. Yan na lang ang pagluto mo para may mainit na sabaw. Kung kakain tayo. Eto, linisan mo na. Aba. Tatlo pala ito. Ang mabuti pa ay indahin ko na itong isa para may baon na ulam si Pia at ng mga tipid. At pang-merienda na lang ang ibibigay ko sa kanya. Araw-araw nagagandang Kausap ni Sir Dindo si Ma'am Lerma. Pero nakasimangot na lumabas sa kanyang opisina. Ano kayang nangyari sa kanila? May pinagtalunan siguro at napikon si Ma'am. At teka, alam ko na. Lagi pala na pinapagawa si Ma'am Lerma kay Sir Dindo. Siguro tumanggi, kaya hindi maipinta ang mukha sa inis niya. Hindi ko pansinin si Ma'am Lerma dahil minsan supladang dating niya. Ano ba to? Nagutom tuloy ako sa paghanap kay Sir. Ang mabuti pa, doon muna ako sa kantina. Hindi ko muna isama si Renren dahil may klase pa siya. Kaya pagkakataon ko na ito para kausapin si Sir dahil wala yung kaibigan ko at masabi ko kung ano ang gusto ko kay Sir.
Sir, nandito pala kayo sa kantina. Pwedeng makiupo dito sa lamesa niyo, sir? Oo naman. Sige lang, total. Wala naman akong kasamang nagmimerienda eh. Salamat po, sir, ha? Kwan pala, sir. Ako na pong bahala magbayad sa merienda ninyo, ha? Ha? Naku, huwag na, Pia. Salamat at tapos ko nang binayaran. Ganun ba, sir? Sana, huwag muna kayong malis, ha? Sir, pwede ba kayong kakwentuhan? Kahit sandali lang? Okay, sige. May oras pa naman ako para sa susunod kong klase. Salamat, sir. At, sir, pwede bang malaman kung may nobya na kayo? At sino po siya? Meron na talaga, Pia. At ako ang nobya ng sir ninyo. Ma'am Lerma, kayo ang nobya ni sir? Oo, Pia. Dindo, halika na. At gawin mo na sa computer ang aking report sa aking masteral bukas. Okay, sige, Pia. Alis na kami. Bye. Bye, sir. Bye, Ma'am Lerma. May nobya na pala si sir. Diyos ko, ano ba itong nararamdaman ko? Parang naninikip ang dibdib ko. Hindi ko kayang tanggapin ito. Hindi. Whoops! Teka lang. Bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Wala na akong inspirasyon. Hindi ko na itutuloy ang aking pag-aaral. Tama kayang gagawin ko ito. Nasasaktan ako pag nakikita ko silang kasama. Uy, Pia! Nandito ka lang pala sa study shed eh. Ano bang ginagawa mo rito? Hinihintay ka dun oh. Sa room ni Ma'am Helen? Ikaw na lang ang pumasok. Uuwi na lang ako sa bahay namin. Ha? Bakit? Teka nga, umiyak ka? Anong nangyari sa'yo? May nararamdaman ka ba na masakit sa katawan mo? Sabihin mo at sasamahan kita sa klinik. Wala. Basta hindi na ako mag-aaral. Hindi na talaga. Hindi na. Ika nga muna. Pwede bang ipaliwanag mo sa akin? Bakit ganyan ang sinasabi mo? Anong nangyari sa'yo? Hindi kita naiintindihan eh. Alam mo ba, yung inspiration ko, may nobya na pala. Kaya wala na akong pag-asa sa kanya para pansinin pa niya ako. Ano? Akala ko kung ano nang iniiyakan mo, friend. Huwag kang mag-alala. May pagkakataon ka pa. Dahil hindi pa naman sila kasal, hindi ba? Ha? Totoo bang sinabi mo? May paraan pa para mapasa akin ang tinitibok ng aking puso? Ha? Ano? Sabihin mo sa akin. Ano? Ay, tapos na akong magluto. Pero, hindi pa lumalabas sa kwarto niya si Pia. Napuyat yata sa pag-aaral ng leksyon niya. Ang mabuti pa ay kikisingin ko na para makakain na at makapaghanda na para pumasok sa eskwelahan. Ito, puntahan ko na sa kwarto niya. Pia, anak! Bumangon ka na dyan, umaga na. Baka matrasado ka pa sa klase mo. Halika na, para sabay na tayong kumain ng itay mo. Ana? Na kayo ni Itay, Nay. Mamaya na ako kakain. Bakit? Wala ka bang pasok ngayon? Ay baka matrasado ka pa. Di po, wala kaming klase. Sige po, Nay. Naatok pa ako eh. Ha? Anak? May dinaramdam ka ba? Sabihin mo, para maagapan yan. Napoy, Nay. Sige na po. Naatok pa ako. Sige, ikaw ang bahala. Kung ayaw mo pang kumain, mauna na lamang kami ng itay mo na kakain para maaga na makapunta sa trabaho niya. Oh, halika na, Emong. At mag-almusal na tayo. Dahil sinabi mo na maaga kang lalabas ng bahay. Ay, oo, Dora. May kailangan na sundin ko sa kanilang bahay. Si paring ko para sabay na kami. Ganun ba? Oo. Mabuti naman kung may ibang trabaho, Emong. Dahil kulang ang kinikita mo
At dapat pa tayong mag-ipon para sa pag-aaral ni Pia sa kolehiyo. Aba, mahal ang tuition ngayon. Ay, oo nga pala. Nasaan ba yung bunso natin? Bakit hindi pa siya kakain? Pinuntahan ko siya sa kwarto niya Oh. pero mamaya na raw siya kakain. Dahil wala raw yatang pasok sa school Bakit holiday ba ngayon? Ano na ba yung petsa? Hindi ko na lang kasi magkalipas ng mga araw eh. Ano bang petsa ngayon? Hindi ko rin alam. Hindi naman holiday. Pero ewan ko ba dyan kay Pia? Tinatanong ko nga may sakit yata. Ayaw buksan ng pintuan. O sige siya, mauna na tayo kumain. At pag nagising na yung anak mo, sabihin mo naman sa kanya na maglinis sa kapaligiran ng bakuran natin. Na may marami ng tuyong dahon dyan sa may puno ng santo na. Magdidilig din sa mga halaman dito. Tingnan mo, natutuyot na rin. Oo. Sige, kumain na tayo para maaga rin akong maglaba. Ang dami-daming maruruming damit. May tamang-tama. Andito si Pia ngayon. Kung di matutulungan ka niya sa paglalaba para hindi ka nang masyadong mapagod at hindi yung hinaayaan ka lang sa mga gawaing bahay. Bakit kaya hindi pumasok sa unang klase namin si Pia? Tinutuo yata ang sinabi niya sa akin na hindi na siya mag-aaral. Paano ko ito sasabihin kay sir? Baka magalit pa sa akin. Ano kaya mabuti kong gawin? Ano kaya? Rendren, pwede ba kitang may istorbo sandali? May itatanong lang ako sa'yo. Ano po yan, sir? Sige po, sabihin po ninyo kung maipapagawa kayo sa akin. Gusto ko lang itanong sa'yo kung may sinabi si Pia kung bakit di siya pumasok sa klase. Kuwan po, sir Wala po siyang sinabi. Ako man ay nagtataka kung bakit wala siya kanina. Pwede ba kitang utusan para itanong sa kanya kung bakit di siya nagpakita ngayon? Alamin mo kung may sakit siya. Opo, sir. Pupuntahan ko siya sa bahay nila mamayang hapon. Pagkatapos po ng klase ko. Hindi bali at maaga ang uwian ko mamaya, sir. Okay, Renren. Salamat ha. Pagkasabi na pumasok siya bukas para makausap ko at malaman kung anong problema niya. Ano bang nangyari sa'yo? Tinanong ako ng inay mo kung wala tayong pasok. At yun daw ang sinabi mo. Kaya umayo na ako. Oo nga, Bren Hindi ko masabi sa kanilang totoo. Kaya hindi ko alam ang gagawin ko. Teka nga muna. Akala ko ba paghanga lamang ang damdamin mo kay sir? Ang sabi mo, gagawin mo lamang siyang inspirasyon. Bakit ngayon, siniseryoso mo na? Sana, isipin mo ang sakripisyo ng magulang mo para makatapos ka ng pag-aaral at magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Ha? Naku, nakalimutan ko sila tuloy. Pero alam mo, Bren, nasaktan ako Dahil sa nalaman ko may nobya na pala si Sir Dindo at si Ma'am Lerma yun. Friend, sana isipin mo, hindi lang nag-iisa na lalaki si Sir Dindo. Marami ka pang makikilala. At ituring mo na hindi kayo para sa isa't isa. Malay mo, kung may pagkakataon pa na maghiwalay sila ng landas, di may pag-asa ka pa. Sa bagay, tama yung sinabi mo. Baka magbago pang isipan nila na hindi silang magkabagay. O kaya, hindi sila magkasundo. Di maghiwalay sila, di ba? Yan ang dapat mong isipin. Unahin mo muna ang iyong pag-aaral bago mo isipin ang pag-ibig. Kaya pwede rin pagsabayin mo. Pero gawin mo lamang na inspirasyon para magsikap ka sa iyong pag-aaral. Tama ka dyan, friend. Pero kailangan kong magdesisyon ng tama para hindi masira ang aking pag-aaral. At alam ko na umaasa ang aking mga magulang na makatapos ako sa aking kurso sa kolehiyo. Pia, anak, bakit ka nalulungkot? Sabihin mo sa akin kung may problema ka. Baka matulungan kita. Sige na, anak. Inay, hindi na po ako mag-aaral. Titigil na po ako. Ano?
Ano bang pinagsasabi mong bata ka? Ano bang problema mo? Bakit ayaw mong mag-aral? Wala po, inay, wala. Ay, huwag ka nang magkaila, anak. Nakikita ko sa kilos mo na may problema ka. Kaya sabihin mo sa akin kung ano yan. Wala po akong problema, inay. Basta, hindi na ako mag-aaral. Hindi na, inay. Oh, bakit ka umiiyak? Isa pa, hindi ako papayag na huminto ka ng pag-aaral mo. Nasa kolehiyo ka na. Kaya ano man yung problema mo, maiintindihan ko. Basta sabihin mo sa akin at tutulungan kita. Hindi ko alam, inay, kung may magagawa kayo. Hayaan niyo na lang ako mag-isip. Saka ko na lang sasabihin sa inyo kung ano ang gumugulo sa isipan ko. Eh, di ba, inay? Ay, oo naman anak. Huwag kang mag-alala. Nandito lamang kami ng itay mo na handang tumulong sa'yo at nagmamahal sa'yo, anak. Araw-araw na lang. Oh, Renan. Pinuntahan mo na ba sa bahay nila si Pia? Anong nangyari sa kanya? Bakit di pa siya pumasok sa klase niya? Ang sabi sa akin mag-iisip muna siya dahil may problema po ang kaibigan ko. Ganun ba? Pwede bang malaman kung anong problema niya? Baka sakaling matulungan natin. Dindong, huwag ka nang makialam kung ano ang problema ng estudyante mo. May magulang siya na dapat lumutas ng problema ng anak niya. Kailangan din ng malasakit natin na bigyan siya ng payo. Baka mabigat ang problema niya. Nako, Dindo, sobra na. Ang dami mo nang ginagawa para sa kabutihan ng iyong estudyante. Tapos, pati sa buhay nila, ay ikaw pa ang magiging advisor nila? Bakit, Lerma? Nakalimutan mo na ba? Na tayo ang tumatayong pangalawang magulang ng ating mga estudyante. Bakit iba nang ibig sabihin ng malasakit mo na yan? Kaya mag-ingat ka, baka mapahamak ka pa. Pia, anak. Pupunta ako sa palengke, ha? May papabili ka ba sa akin? Wala po, inay. Sige po, dito lang ako sa bahay at magpapahinga. Anak, sana sabihin mo naman sa akin kung ano talaga ang problema mo. Huwag mong sarilinin para hindi ka maging malungkot. Dahil nalulungkot din kami ng itay mo. Dahil hindi namin alam kung bakit ka nagkakaganyan. Inay, wag po kayong mag-alala. Sasabihin ko rin sa inyo, basta hayaan lang ninyo ako. Pia, anak, huwag mo namang sirain ang iyong pag-aaral. Dahil ikaw rin ang makikinabang. At hindi ka mahirapan sa paghanap ng trabaho pag nakatapos ka ng pag-aaral mo sa Opo, kolehiyo. inay. Hindi ko rin pinapabayaan ang aking pag-aaral Dahil kayong iniisip ko. Nahihirapan kayo sa pagpapaaral sa akin para lang matupad ko ang aking mga pangarap sa buhay at matulungan ko na rin kayo sa inyong pagtanda ni Itay. Salamat, anak. Kung iniisip mo rin kami ng itay mo. Dahil ikaw lang ang inaasahan namin. Opo, inay. Alam ko ang bagay na yan. Ako ang magsusuporta sa inyo kung matatanda na kayo ni Itay. Pangako, inay, hindi ko kayo pababayaan. Hindi po. Nag-iisa lang ako dito sa bahay. Ang lungkot ng buhay ko. Dahil sa lalaman ko na may nobya na si Sir Dinto. Hindi ko pa kayang humarap kung kayo makipagkita sa kanya. Dahil nasasaktan ako pag nakikita ko siyang may kasamang iba. Pero naiisip ko rin ang aking mga magulang. Naaawa ako sa kanila. Hindi ko alam kung anong magiging desisyon ko. Nagdadalawang isip pa ako sa ngayon. Yeah, anak. Pwede bang makausap ka? At may sasabihin sana ako sa'yo. Ano bang sasabihin niyo sa akin, Itay? Kung hindi mo pa sinabi kung ano yung problema mo sa amin ng ilan. Abay, paano ka namin matutulungan kung hindi mo sasabihin? Alam ko, Itay, na magagalit kayo sa akin pag nalaman niyo ito. Pero hindi ko po sinasadya na mangyari ito sa akin Sige, sabihin mo lang sa amin at naiintindihin ka namin ng ilan. Abay, ayaw ka namin makitang ganyan na umiiyak. Tay, ayaw ko na mag-aral. Dahil nasasaktan po ako.
Hindi ko kayang pigilin ang damdamin ko ito eh. Hindi po. Ano bang ibig mong sabihin, ha? Itay, Ano? umiibig na po ako. Pero yung lalaking iniibig ko, may nagmamay-ari na sa kanyang puso. Naku, anak, huwag kang magdamdam ng ganyan. Alam mo, hindi lahat nagtatagumpay sa pag-ibig. Meron ding nabibigo, pero anong malay mo? Hindi pa naman sila kasal, kaya may pag-asa ka pa. Kung hindi man makakakikilala ka pa ng iba na mas nakahihigit pa yan sa sinasabi mong lalaki. Ay, ayoko makita sila na magkasama at masaya. Anong gagawin ko? Ako anak, marami pang liborsidad sa bayan natin. Di lumipat ka na lang para hindi mo sila makita. Tama po kayo, Itay. Sige, gano'n na lang ang gagawin ko. Salamat po sa inyo, Itay. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Naku, si Ina na yatang dumating. Ang mabuti pa, buksan ko ang pinto. Baka maraming binili. Kaya hindi niya kayang buksan ang pintuan. Sandali lang, Inay, ha? Inay, ano ba? Ha? Ikaw pala rin. Di ka, pumasok ka. Upo ka. Ano bang kailangan mo at nagpunta ka rito? Salamat, friend. Oh, ikaw, kumusta ka na? Bakit naman? Ilang araw nang hindi ka pumapasok sa klase. Ano bang plano mo? Alam mo na siguro ang dahilan, friend. Kaya ayaw kong pumasok. Pero alam mo, pinayuhan ako ng itay ko. Ganun na lang gagawin ko. Ganun ba? Alam mo, pinapunta ako rito ni Sir Dindo eh. Kumusta ka raw? Alam mo, palagay ko eh, namimiss ka rin ni Sir. Hay nako, friend. Pwede ba? Huwag mong sabihin yan. Imposible ang sinasabi mo. Dahil may nobya na si Sir. Siya ang namimiss niya. Hindi ako. Naku nagsiselos ang ali. Aminin. Tama na. Samang loob ko eh. Binibiro mo pa ako ng ganyan. Ha? Talaga bang seryoso ka kay Sir? Bakit? Masama ba na umibig ako sa kanya? Basta, hindi na ako papasok. Dahil nasasaktan lang ako eh. Lalo na pag nakikita ko silang magkasama. Naku, tama na friend. Naiintindihan kita sa nararamdaman mo kay Sir. Hindi bali, sasabihin ko yan kay Sir. Mabuti naman at nandito ka na, Dora. Sasabihin ako sa'yo tungkol sa anak mo. Ano yun? Sinabi ba sa'yo ang dahilan kung bakit ayaw na niyang pumasok sa klase niya? Oo. Nagtapat siya sa akin na may nararamdaman daw siya sa kanyang guro. Pero may lobby na yata eh. Kaya nasaktan siguro. Abay, dapat nating intindihin siya ngayon at gabayan para hindi pang hinaan ang loob. Sinabi ko sa kanya yun. Pero di niya nagawang sabihin sa akin. Buti at nagtapat siya sa'yo. Para gumaan naman ang kanyang dibdib sa kanyang nararamdaman. Oo. Pero talagang hindi niya matanggap na wala na siyang pag-asa. Kaya lang, may sinabihan ko na may pagkakataon pa na baka hindi magkasundo. Sa isang bagay, baka sakali na may pag-asa sa lalaking yun. Sa bagay, tama ka. Hindi lahat ng may karelasyon ay nagkakatuluyan at iba ang nagiging kapalaran nila. Kung ayaw niyang magpakita, lumipat na lamang siya ng universidad para matapos niya ang kanyang pag-aaral. Bueno, kaya kung siya na rin magsabi sa kanya para hindi niya yung mga payo natin na
huwag na siyang tumigil sa pag-aaral. Ay, dapat lang nahikayatin natin at sabihan na marami pa siyang makikilala. At hindi pa panahon na sayangin ang pagkakataon dahil siya lang ang ating inaasahan. Lerma, kanina pa tayo rito. Tapos na tayong kumain. Kaya ano man ang gusto mong pag-usapan natin, sabihin mo na. Alam mo, Dindo, gusto kitang bigyan ng babala. Dahil alam ko na maraming estudyante ang nagpapapansin sa'yo. Baka patuloy mo sila ay masisira ang iyong propesyon. Ano? Yan pala ang gusto mong sabihin. Alam ko ang tungkol sa bagay na yan, sir. Di ako papatol sa isang estudyante. May batas tayo dyan, kaya ayaw kong masira ang propesyon ko. Oh, mabuti naman kung ganon. Alam mo, inilalayo kita sa mga yon para di ka maakit sa kanila. Isipin mo naman ako na nagmamalasakit sa'yo dahil mahal kita. Alam ko, Lerma. At gaya ng sinabi ko, hindi ko sisirain ang pagkatao ko at propesyon ko. Nakikisama lang ako sa kanila para maging inspirasyon at maging masipag silang mag-aaral. Sana nga, totoo yung sinasabi mo. Kung hindi, ikaw ang kawawa sa bandang huli. Salamat sa paalala mo, Lerma. Basta maniwala ka sa akin at magtiwala dahil nag-iisa ka sa puso ko. Oh, Pia anak, ano nang plano mo ngayon? Talaga bang hindi ka napapasok sa klase mo? Hindi na po, Inay. Sundin ko na lang yung sinabi ni Itay sa akin na lilipat na lang ako ng ibang universidad para makaiwas sa kanila. Mabuti ang naisipan mo, anak. Ayoko rin na hindi mo matapos ang iyong pag-aaral. Dahil para rin sa'yo, para sa iyong magandang kinabukasan. At alam mo, wala naman kaming maipapamana sa'yo ng itay mo. Oo nga po, Inay. Alam ko yan. Kaya huwag kayong mag-alala. Ipagpapatuloy ko pa rin ang aking pag-aaral dahil ayaw kong mabigo ang pangarap niyo sa akin na makatapos ng kolehiyo. Ay, yan ang gusto ko, anak. Maging palaban ka. Anumang pagsubok sa iyong buhay. Dahil lahat naman tayo ay pinagdadaanan ang mga problema sa buhay. Tama po kayo dyan, Inay. Kailangan ko maging matatag para sa inyo ni Itay. Dahil wala akong mapapala kung magmumukmuk lang ako. Dahil ayaw kong malungkot ang buhay ko, Inay. Ay, oo naman, anak. Kaya isipin mo ang iyong sariling kapakanan. Dahil wala namang ibang tutulong sa'yo, kundi ang sarili mo. Hindi naman lahat ng panahon ay makakasama mo kami ng itay mo. Salamat po, Inay, ha? Dahil nauunawaan niyo ang aking kalagayan. Kung wala kayo ni Itay, hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Ngayon, naliwanagan ang aking isipan. Asahan ninyo, Inay, ako ang tutulong sa inyo ni Itay. Ren, kumusta na yung iniutos ko sa'yo? Ano na ang ginawa ni Pia? Bakit hanggang ngayon hindi pa siya pumapasok sa klase niya? Sir, ang sabi po niya sa akin, hindi na raw po siya mag-aaral. Ano? Bakit hindi na mag-aaral? Pinatigil na siya ng kanyang mga magulang, ganun ba? Hindi naman po, sir. Kundi may problema lang po siya. Ha? Anong problema niya? Sinabi ba sa'yo? Yes, sir. Pero nakakaya yata na sabihin ko sa inyo eh. Hindi rin. Anong malay mo? Baka matulungan ko pa siya, di ba? Ay, opo, sir. Sige, sabihin ko na lamang po sa inyo. Pero ito ay lihim lang ha, sir. Wala kayong ibang pagsasabihan kahit kanino. Oo, Ren. Sige na, sabihin mo kung ano ang problema ni Pia. Kwan po, sir eh. Si Pia po ay na-inlove sa inyo. At nasaktan siya nang sabihin ni Ma'am Lerma na magkasintahan na kayong dalawa. Ano? Pambihira naman si Pia. Sisirain niya ang magandang kinabukasan niya. Pero sana sir, huwag na ninyong sabihin sa iba ha. Ang pinagtapat ko sa inyo. Baka ako pang sisisihin ni Pia eh. Ayoko pong mawala ng mabait na kaibigan. Huwag kang mag-alala, Ren. Tayong dalawa lang nakakalam ng totoo. Nakakatawang Pia na yun, no? At ako na ang bahala sa kanya.
Alam ko na ang aking gagawin. Doray, alis ako at pupunta sa tinatanan natin ng mga gulay. At magtitiligan ko ng mga bagong tanim ko. At titignan ko kung pwede na tayong mamitas ng gulay. Sige, Imog. Para makapagluto ako ng gulay. At nandito si Pia. Sigurado na gusto na rin makatikim ng gulay, dahil puro isda ang kanyang baon. Abay, oo nga na. At mabuti pa siguro isama mo doon sa bukid ang anak mo. Para medyo malimang naman siya at hindi yung laging nakakulong doon sa kanyang kwarto. Sige, Imog. Subukin ko na sama siya. Para may kasama tayo na pipitas ng mga gulay. Siyempre, wala naman siyang ginagawa dun sa bahay Andun lang sa kwarto niya. Hindi man lang lumalabas. Para malimang naman. Isama mo na lang. Ganyan lang siya. Siguro. Dahil sa simula lang, kanyang pinagdadaanan. Kaya hayaan natin sa gusto niya. Kung pala, Dora, huwag mong kalimutan yung merienda ko. Na niluto mo, ha? Ano ba yun? May kamuting kahoy ba? Na nilaga, saka saging na nilaga. Sa baba yun. Yung dalawang binanggit mo. Oo. Yun ang nilaga ko. Masarap. Oo, para hindi ka magrereklamo na kulang ang merienda mo. Dahil napapagod ka, kamo. Mabuti naman at pinuntahan mo ako dito sa bahay. Wala akong kausap eh. Siyempre. Sanay ako na lagi kitang kasama sa campus. O di, namiss kita. Kaya lang, namiss mo rin ang mga lessons natin sa iba't ibang subject natin. Oo nga eh. Alam mo, friend, nahihiya akong magpakita dun sa mga kaklase natin. Bakit ka naman mahiya? Wala silang alam, no? Kung bakit hindi ka nagpapakita sa universidad. Kahit na. Anong idadahilan ko? Kung sakaling may nakakita sa akin na kaklase natin. Sabihin mo na isinama ka ng nanay mo sa probinsya. Dahil may kamag-anak kayo doon na namatay. Ganun lang yun. Sandali. Ano bang sabi ni Sir sa'yo? Diba, nagtanong sa'yo kung papasok pa ako, hindi na? Yun na nga eh. Lagi niyang sinasabi na pumasok ka na raw para makahabol ka sa mga na mismong leksyon natin. Ewan ko, friend. Basta, hindi pa ako sigurado. Baka lilipat na lang ako sa ibang universidad. Ano bang kailangan ninyo, sir? Bakit kayo nagpunta rito sa amin? Gusto ko lamang sabihin sa'yo, Pia, na ituloy mo nang iyong pag-aaral. Kung hindi, magtatampo ako sa'yo. Talagang titigil na ako, sir. Dahil wala naman akong silbi sa inyo eh. Sino bang nagsabi sa'yo yan? Importante ka sa akin. Kaya, sige na, Pia. Bumalik ka na sa iyong pag-aaral. Huwag na lang, sir. Di naman pwede na mahalin niyo ako eh. Dahil may nobya na kayo. Kaya huwag na kayo mag-alala sa akin, sir. Alam mo, Pia, para sabihin ko sa'yo, ako ay nagmamahal na rin sa iyo. At gusto ko lagi kitang nakikita. Mahal kita, Pia. Sir? Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Hindi ako naniniwala sa sinabi niyo. Alam ko naman na si Ma'am Lerma ang mahal mo. Hindi, Pia. Wala kaming relasyon ni Lerma. Kaibigan ko lang siya. Naku, hindi totoo yan, sir. Niloloko mo lang ako eh. Imposible na aminin ni Ma'am Lerma na nobya mo siya. Kung hindi totoo. Nagbibiro lang siya noon. Totoo ang sinasabi ko. Bukas pumasok ka na sa klase mo. Kung Okay? talagang mahal mo ako, bakit hindi mo ako yakapin at halikan? Para patunayan na mahal mo ako. Ha? Kwan, Pia. Sige, yayakapin kita. Sir, I love you. Pia, tama na. Madadatnan tayo ng mga magulang mo. Huwag kang mag-alala. Mamaya pa sila darating.
dahil pumipita sila ng kulay. Kaya pwede mong gawin sa akin ang gusto mo. Pipi. Ay, natutuwa ako. Saan napagbintahan natin? Tamang-tama ang mahal ng presyo ng sitaw at sariwang-sariwa. Kaya naubos agad. Tama ka, Dora. May malaking tubo tayo ngayon. Kaya may maidadagdag tayo sa ipon natin para sa pag-aaral ni Pia. Teka, matanong ko nga po. Tinanong mo na ba siya? Gusto pa niyang lumipat sa ibang universidad para may pagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Ay, hindi pa siya nakapagdesisyon noong tinanong ko siya. Pero subukin ko ulit na itanong sa kanya mamaya. O ano, uuwi na ba tayo? Sige, para magkapagpahinga naman tayo. At nakabili ka na rin mo ng ating panghalian. Hindi, uwi na tayo kung meron na. Oo naman. Wala na akong bibilhin pa. O sige, sumakay na tayo sa jeep na pinagsakyan natin ng gulay para maaga rin tayong makakakain sa bahay. At magluluto pa ako Hindi mo ba sinabihan si Pia na siya na lang yung magluto ng kanin para ulam lang natin yung iluluto mo mamaya? Ewan ko kung napansin niya ang sinabi ko dahil nasa tabi siya ng bintana at nag-iisip ng malalim. Sana nagsaing na yung anak mo. Kahit yun lang magawa niya doon sa bahay. Dahil napagod din tayo sa pagtitinda ng gulay sa palengke. Sige, tara na. Doon na sa pinagparkingan ng jeep para makauwi na tayo. Naku, inay, mabuti nandito na kayo. Nagsaing na po ako. Ulam na lang ang iluluto. Totoo ba itong nakikita ko, Pia? Masaya ka. Bakit anak? May pumunta ba rito at dumalo sa'yo, ha? Opo, inay. Pumunta rito si Sir Dindo at hinikayat niya ako na pumasok na daw ako sa klase ko. Mabuti naman, anak. Para hindi rin kami magproblema ng itay mo. At masaya rin kami pag nakikita ka namin na walang problema. Wala na po akong problema, inay. Kaya pasensya na kayo ni itay, ha? Kung nadamay kayo. Hindi bali, inay. Babawi ako. Mag-aaral po ako mabuti para mataas ang aking grades. Salamat naman, anak, kung natauhan ka na. At muli kang mag-aaral para tapusin ang iyong kurso. At kami na ang pinakamaligayang magulang. Basta matupad mo ang iyong pangarap. Friend, talagang pinagbubuti mo ang pag-aaral, Akalain mo, laging ikaw ang top sa ating exams. Siyempre naman, friend. Hindi pwedeng pabayaan ko ang aking pag-aaral dahil nakakaya naman sa aking inspirasyon. Talagang bilib na ako sa'yo, friend. Sigurado, masaya rin si Sir Dindo, di ba? Oo naman. Dahil alam mo, friend, sa kanya ko iniaalay ang nakakamit kong tagumpay. Mabuti na lang kamo at dumating siya sa buhay ko. Kung hindi ko alam ang gagawin ko sa aking pag-aaral. Hindi ako magtsatsaga na mag-aaral ng aking leksyon. At alam mo, friend, gusto kong magkaroon ng medals pag nag-graduate tayo sa kolehiyo. Aba, kayang-kaya mo yan, friend. Tingnan mo, lagi kang top sa exams natin. At aktibo ka rin sa mga extra na ipinapagawa sa atin ng school. Siyempre, friend, kailangan yon na lahat ng sasalihan ko ay magiging top ako para makamit ko ang SOMA o kaya'y magna cum laude. Sinasabi ko sa'yo, friend taob silang lahat sa'yo. Kaya ipakita mo na hindi ka nagkamali sa iyong inspirasyon sa pagpili mo. Oo naman. Alam mo, friend, pag mahal mo pala ang isang tao, gagawin mo ang lahat para mapasaya siya. Kung ganun, friend, maglibre ka naman dahil sa iyong tagumpay sa iyong pag-aaral. Kaya halika na doon sa kantina. Ilibre mo na ako dahil gutom na ako. Halika, friend. Yan lang pala Halika, ililibre kita. Alam mo, Imong, may ipinakita sa akin si Pia. Ang tataas ng marka niya sa class card niya. At sabi niya, gustong masabitan ng medalya. Di mabuti.
para may maipagmalaki tayo na matalino ng ating anak na mana sa ating mga magulang niya. Sana wala nang sagabal na darating sa kanyang pag-aaral para hindi na magugulo ang kanyang isipan at pagtuunan ng pansin ang kanyang pag-aaral. May oo naman, Dora. Dahil sinusuportahan siya ni Sir Dindo. Kaya naman inspiradong-inspirado yung anak natin. Oo, tingnan mo naman, nasa 2 taon na siya ng kolehiyo at 2 taon na lang matatapos na siya. At yan ang dalangin ko, na makamit ni Pia ang tagumpay at maging masaya ang kanyang buhay. Oo naman. Basta lagi natin siyang pagsabihan at sana'y sumunod siya sa atin. Dahil yun ay para din sa kanya. At mahihirapan siyang maghanap ng pera. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Dahil sa simula ng pag-aaral ni Pia sa kolehiyo, ay hindi tayo nagipit. Laging swerte tayo sa ating mga pananim. Kaya nasusuportahan natin ang ating anak. Totoo yan. Basta masipag ka at hindi napapayaan ng pananam, may talagang makakamit natin. At sisweltehin tayo. At hindi tayo kakapusin sa ating gastusin. At wala rin problema ang pambayad ng tuition fee ni Pia. Salamat sa patnubay ng ating Panginoon. Ang ganda ng lugar na to. Tahimik at sariwang hangin. Ngayon lang ako nakapunta dito sa lugar na to. Oo, Pia. Para malayo tayo sa chismis. Alam mo naman na bawal sa atin ang makipagrelasyon sa gaya mo. Kaya kailangan nating mag-ingat. Halika dito sa tabi ko para matamang mo ang init ng yakap ko at halik. Pwede ba, Pia? Siyempre naman. Alam mo namang mahal kita. Hindi pwede na pagdamutan kita. Basta isipin mo lagi. Mahal na mahal kita. At masaya ako sa ating relasyon. Lalo na pag ganitong magkasama tayo. Oo, Pia. Gagawin ko ang lahat para mapasaya ka. Basta hindi mo lang pababayaan ang iyong pag-aaral. Oo, pangako ko. Basta ako lang ang iyong mamahalin ha. At magkatuluyan tayo, di ba? Siyempre naman. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Malabas tayo 2 beses sa isang linggo para patunayan na tapat ako sa'yo. Talaga bang wala kayong relasyon ni Ma'am Lerma? Pero lagi naman siyang nakabuntot sa'yo. At alam mo, parang nagtatampo pag tinitignan ako eh. Hayaan mo na lang siya. May problema at sinasabi sa akin para payuhan ko siya. Kaya walang ibig sabihin kung nag-uusap kami. Dahil pareho kami ng trabaho. Kaya huwag kang maghinala ng masama sa kanya. Dindo, mag-usap tayo ng masinsinan at sabihin mo sa akin ang totoo. Talagang niloloko mo ko. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Sige, sabihin mo kung anong kinagagalit mo. Ang sabi mo, hindi pwede na umibig ka sa Pia na yun. Pero may nakakakita sa'yo na lagi kang dumadalaw sa kanya. Sinong nagsabi sa'yo? Ang mga chismosa na pagkailamera sa buhay ng mabuhay? Hindi na kailangan na sabihin ko sa'yo kung sino ang nagparating sa akin. Ang tanong ko, ang sautin mo, anong ginagawa mo doon? Wala naman akong gagawin doon. Bakit ako pupunta doon? Huwag ka nang magsinungaling sa akin dahil may nakakita sa'yo eh. Hindi totoo yung binibintang mo sa akin, Lerpa. Ikaw bahala. Kung hindi ka maniniwala sa akin. Ang hirap sa'yo. Ang mga chismosa ang paniniwalaan mo. Hindi ko alam kung mahal mo ba ako o hindi na. Ha? Agwan, Dindo. Syempre, mahal kita. Kaya lang, mismong kaibigan ko ang nagsabi. Kaya naniwala ako. Kung talagang mahal mo ako, sana akong paniwalaan mo. At hindi sila. Hoy, Dindo ha. Huwag mo akong artihan ng ganyan. At ito ang tandaan mo. Oras na malaman ko ang totoo na may relasyon kayo ng Pia na yun, umanda kayong dalawa. At hindi ko sasabihin sa'yo kung ano ang gagawin ko. Pia, anak, umalis na pala si Sir Dindo. Kala ko, dito siya kakain. Hindi na raw po Nay. Nagmamadali kasi dahil may report pang gagawin na kailangan niyang ipasa. Ay, ganun ba? Alam mo, anak, sa palagay ko, ay mahal na mahal ka niya. Lagi siyang nagpapadala ng mga kailangan mo. Lalo na pag-examine ninyo. Teka,
nagkakausap ba kayo doon sa universidad? Madalang po, inay, dahil alam nyo na, nag-iingat kami na baka may mainggit sa amin, gawan kami ng intriga. Dahil alam nyo, nasangkot na siyang minsan sa gulo at muntik pa siyang makasuhan. Buti na lang kanyo at may saksi na wala siyang kasalanan. Ganun ba anak? Siguro, may gusto sa kanyang babaeng yon. Pero di siya gusto ni Sir Dindo, kaya gumawa ng paraan para lumapit sa kanya si Sir Dindo. Tama po kayo dyan, inay. Kaya po nag-iingat kami ngayon At may usapan kami na sa labas kami magkikita at malayo sa mga chismosa at nakakakilala sa aming dalawa. Kaya pala sa gabi siya umalis dito sa bahay. Kung dinalaw ka niya, ayun pala ay mainit ang mga mata ng mga chismosa at sasabihin na nanliligaw sa'yo o kaya may relasyon kayo. Sige po, inay. Papasok muna ako sa kwarto ko at mag-aaral ako mabuti para hindi bababa ang grades ko. Ang lambing ni Dindo sa akin at lagi niya akong pinapatawa. Kaya naging magandang aking pakaramdam. Magkasama kami palagi. Ay, kailan kami kaya pakakasal? Sa bagay, malaki na ako mag-graduate sa kolehiyo. Baka pag natapos ako, yayayain na akong pakasal at hihingin na ang aking mga kamay sa aking mga magulang para makasal na kami. Ano kayang nararamdaman ng isang ikakasal? Oo, dito. Kung pwede lang nahilain ko ang mga araw para magkasama tayo habang buhay, gagawin ko. At huwag kang mag-alala. Mamahalin kita habang ako'y nabubuhay at ayaw kong magkahiwalay pa tayo. Pia, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit hindi ka na kumain? Binabantayan mo lang kami ng itay mo na kumakain. Bakit ba? Kuwan po, inay. Parang may lagnat po ako at asama po ang aking pakiramdam Ay kung ganoon, ay uminom ka ng gamot para sa lagnat. At kung may sipon ka, may gamot dyan, nandun sa cabinet. Pero kumain ka muna para may laman ang tiyan mo, bago ka uminom ng gamot. Huwag na po, inay. Pia! Ay, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Buntis ka ba? Inay! Sino ang ama ng pinagbubuntis mo? Sabihin mo ang totoo, Pia! Sino? Ano ka ba? Sigurado ka ba na buntis siya anak natin? Mabuti pa dalhin natin siya sa doktor. At pa-check up natin para malaman natin kung anong kalagayan niya. Sige. Dalhin natin sa doktor. At kung mapatunayan nating buntis siya, kailangan pakasalan agad ng lalaking nakabuntis sa kanya. Anak, yun bang guro mo nakabuntis sa'yo, ha? Opo, itay. Kailangan nabigyan ng leksyon ng maestro na yan. Demanda natin! Ano? Ang walang hiya. Hindi na nirespeto ang anak natin. Alam naman niya na nag-aaral pa siya tapos pinuntis mo si Pia. Mapapatay ko ang guro na yon. Ididimanda natin siya. Sige, pag ididimanda niyo si Dindo, magpapagamatay ako! Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Mabuti na lang. At hindi pala buntis si Pia. Nakakain lamang pala siya ng sirang pagkain. Ikaw naman kasi, basta-basta mo na lamang hinusgaan yung anak natin. Paanong hindi ako maghinala nagsuka At yun ay sinyales na buntis ang isang babae. Ay, sa susunod, Dora. Ha? Abay, huwag kang padalos-dalos. Kung totoo hindi yung binibintang mo, abay, muntik na akong mapasubo doon. Abay, talagang matitikman ng lalaking yon. Kung sino ako. Ha? Kapag hindi pinakasalan yung anak natin. Sige, tama na. Huwag na nating pag-usapan yan. Sige, Emong. Kumuha ka na ng gabi para iluto ko sa gata. Hindi ang hawak mo butiting tiyan mo. Kukuhan, Dora. Nangihina ko Ikaw na lang kayo yung kumuha.
Ano? Ay, kung hindi ka kikilos dyan, ha? Baka sipain ko yung laki-laking tiyan mo. Ay, gusto mo, Emong? Sige, oo na. Sige, kukuha na ako. Bye-bye, darling. Ay, nako, darling yung mukha mo. Tamad! Nako, friend. Bakasyon na naman. Namimiss ko ng mga grupo natin. Oo nga eh. Pero bakit hindi ko pa nakikita si Dindo? Ang dami ko ng text sa kanya pero hindi siya nagre-reply. Eh, baka naman nagpalit siya ng SIM. Eh, nahihiya naman ako, pre, na pumunta sa kanilang bahay. Eh, sa bagay. Umintayin mo na lumabas. Baka sakaling may pupuntahan siya, di makikita mo. Kung may pupuntahan yon, o kaya may pinuntahan, siguradong umuwi na yun sa kanila. Ano kayang mabuti kong gawin? Hintayin ko na lang kaya siya? Ikaw ang bahala. Pero mamaya na. Halika muna at magmerienda tayo. Gutom na ako eh. Di bale, baka naman puntahan ako sa bahay namin. Siguro, hintayin ko na lang dun sa bahay namin. Baka sakaling pupunta dun. Oo naman. Baka busy lang yun. Kaya hindi kanya tinitext. Huwag kang mag-alala. At di kanya iiwan, friend. Oh, Tina, ililibre na kita. O, Emong, parang pagod na pagod ka. Eh, baka gusto mong magmerienda. Alam ko na, gutom ka. Pero, ang dami ko kasing tinanggal na damudule sa bukid natin. Hindi na ko natutulungan ni Rino. Dahil may ibang trabaho siya. Eh, ganun ba? O sige, maupo ka muna dyan at ipagtitimpla kita ng kape. Eh, may suman dyan na binigay ni Maring Dolor. Yun na lang ang pagmeriendahan mo. Upo muna ako dito sa sopa para makapagpahinga ako at talagang bumigay ang katawan ko sa init ng panahon. Ay, hindi na maintindihan ang panahon ngayon. Sala sa init, sala sa lamig. Kaya marami ang nagkakasakit. Para kang kuna, title ng pelikula. Paano naman kasi? May kulang sa sustansya naman yung kinakain ng mga tao ngayon dahil sa mahirap ng buhay. Kaya, kung ano man meron dyan, sa kanila ngayon, pinagtsatsaga na lang. Eh, paano naman, Ibong? May mga magulang na tamad. Ako. Umaasa lang sa kita ng anak at di sila magbanat ng buto. Oo. Ay, sorry. Pero yung iba dyan kasi, may pinagkakakitaan yan yung basura. Maitawid lang yung pamilya sa gutom. Hindi sila nahihiya basta marangal na hanap buhay. Mabuti naman at may oras ka nang dumalaw dito, Dindo. Kailangan na mag-usap tayo. Oh, bakit, Lerma? May problema ba sa ating relasyon? Ano ba yun? May plano ka ba para pakasalan mo ako? O kaya pinaglalaroan mo lang ako para alam ko ang gagawin ko? Sige, Lerma. Kung ano man yan, sabihin mo na. Dahil marami pa akong gagawin. Sabi mo kasi, importante. Kaya pumunta agad ako dito sa inyo. Oo, Dindo. Kailangan na magpakasal na tayo sa lalong madaling panahon bago pa lumaki ang tiyan ko dahil buntis na ako. Ha? Walang problema. Sige, kahit bukas ng gabi ay mamamanhikan na kami ng mga magulang ko para maitakda na ang pagpapakasal natin. Salamat, Dindo. Akala ko, lulukuhin mo lang ako at naibigay ko nga ang sarili ko sa iyo dahil mahal na mahal kita eh. Siguro naman, ay magtitiwala ka na sa akin. Dahil ikaw lang ang mahal ko at hindi kita ipagpapalit sa kahit sinong babae. Totoo ba ang sinasabi mo? Paano na yung si Pia? Hindi mo ba siya minahal? Hindi, Lerma. Tinulungan ko lang siya para ituloy niya ang kanyang pag-aaral. At ayaw kong may masira ang pag-aaral dahil sa akin. Sabagay, isang semester na lang, matatapos na siya. Kaya bahala na rin siya. Talagang nakalimutan na ako ni Dindo. Hindi ko na siya makontak. Hindi na siya sumasagot sa mga message ko. Siguro nga, tama si Renren. Nagpalit na siya ng SIM card. Kaya hindi ko na siya makontak. Ibalik. Kung sakaling may iba na siya, wala namang problema. Dahil may nakilala ako na siya ko ring ipapalit sa kanya. At may kaya pa sa buhay. Salamat na lang. At ako'y natulungan niya. At isang semester na lang, matatapos ko ng aking kurso. Ngayon, hindi na ako masyadong nasasaktan. Kahit madalang siyang dumalaw. At
hindi na niya sinasama sa pasyalan. Marami na rin akong natutunan sa kanya. Kaya bahala na kung ayaw niya sa akin. Walang problema. Dahil may nanliligaw na sa akin na mas higit ang katangian niya. At siya na ang gusto kong makasama habang buhay. Pia, anak, may itatanong ako. Ano bang nangyari sa inyong Lidindo, ha? Bakit hindi na siya nagpupunta dito? Ewan ko ba sa lalaking yun, inay? Ang dami ko ng message sa kanya, pero hindi naman sinasagot. Hindi na bali, inay. Kung sakaling napikot na siya, hindi na ako maganong masasaktan. Dahil, alam niyo na, nakahanda na ako. Ha? Anong ibig mong sabihin, anak? Baka hindi mo na ituloy ang pag-aaral mo, oh. Inay, di ko po yan gagawin. Kayo po ang iniisip ko. Malaki ang inyong sakripisyo. Kaya kailangan na makatapos ako para makahanap ng trabaho. Para ako na ang sosuporta sa inyo ni Itay. Ay, oo, Pia, anak. Nakikita mo naman, mahina na rin ang katawan ng Itay mo. Kung matapos ka sa iyong pag-aaral, ay sulit ang lahat ng pinagpaguran niya. Dahil natupad ang pangarap namin ng Itay mo para sa'yo. Inay, salamat sa inyo ha. Sa mga bilig nyo at pangaral. Para hindi ako maligaw ng landas nung nasa kabataan pa ako. Pero ngayon, naiintindihan ko na, inay. Hindi ako minahal ni Dindo ng tapat. Sabagay, nagsakripisyo siya at nagtiyaga para maturuan ako sa mga bagay-bagay na dapat kong gawin kung sakaling may problema ako noon. Mabuti naman, anak. Kung kaya mo nang tanggapin ang anumang pagsubok na darating sa buhay mo. Dahil ganyan ang buhay dito sa mundo. Hindi lahat ay puro ligaya. May kalungkutan din na dumarating sa ating buhay. Pero alam niyo po, inay, nakahanda na rin ako eh. Kung ako'y iiwan ni Dindo, wala nang problema. Dahil alam ko naman na hindi tapat ang kanyang pagmamahal sa akin. Tatanggapin ko po yun, inay. Hindi kami para sa isa't isa. At wala akong kasalanan dahil hindi na siya nagpapakita sa akin. At may kapalit na rin siya dito sa aking puso. Magte-text lang ako kay Pia para iparam sa kanya ang nangyari na hindi ko naiwasan ng tukso. At kailangan kong panagutan ng nangyari sa amin ni Lerma dahil buntis na siya. Sana maunawaan ni Pia. Hindi na ako magpapakita sa kanya para hindi mahirap na ako ay kanyang kalimutan. Sa bagay, alam ko na nahahalata na rin niya na matabang na ang pakikitungo ko sa kanya. Magte-text na ako kay Pia at ipapaliwanag ko sa kanya ang lahat. Pia, salamat naman at pinagbigyan mo akong dalawin ka dito sa bahay niya. Siguro naman maniniwala ka na sa akin ngayon. Oo naman. Alam mo naman ha, matagal na tayo magkakilala. At kabisado ko na yung pag-ugali. At maraming bagay na magkasundo tayo eh. Tama ka. Siguro. Alam mo na rin na may pagtingin ako sa'yo. Nung panguna kitang makilala. Pero ayaw mo naman akong papuntahin dito. Dahil ayaw mong magtampo yung mga magulang mo. Dahil gusto nilang magkapagtapos ka muna ng pag-aaral. Oo. At ipinaalam ko na sa kanila na dadalawin mo ako dito sa bahay. At ang sabi naman nila, nasa akin daw ang desisyon kung gusto ko. At hindi sila hadlang sa kaligayahan ko. Di, mabuti naman kung ganun. Dahil iniisip nila yung kapakanan mo. At alam mo ba, kung sasagutin mo lang ako, gusto ko sana magpakasal na tayo. Dahil para hindi mo na problema yung magtrabaho ka pa. Dahil kaya naman kitang buhayin. Pati mga magulang mo. Ako na rin ang bahalang suporta sa kanila. Hayaan mo. Pag-iisipan kong mabuti ang sinabi mo. Gusto ko munang siguraduhin ang nararamdaman ko para sa'yo. Alam mo naman na mahirap pang magkamali. Baka magsisi pa ako sa bandang huli. Hindi ka magsisisi kung sasagutin mo lang ako. Dahil patutunayan ko na talagang tapat ang pagmamahal ko sa'yo. Yung nararamdaman ko, hindi ka magsisisi dahil mahal na mahal kita. Sige,
Sa pagbabalik mo siguro dito, malalaman mo na kung anong sagot ko. Kailangan ko munang siguraduhin kung ikaw na nga ang tinitibok ng aking puso. Happy anak, may kaya yatang manliligaw mo at mukhang mabait at may respeto sa amin ang itay mo. Opo, inay. Sa palagay ko, siya na ang tamang lalaki na pwede kong ipalit kay Dindo. Ay tama lang na palitan mo. Ay dahil matagal nang hindi nagpapakita sa'yo. Kaya ang ibig sabihin, hindi siya tapat sa'yo. Oo nga po, inay. Tagal ko na rin alam yan na pagkunwari lang ang pagmamahal niya sa akin. Kaya sinabi ko sa inyo kung gusto niyo si Manny para sa akin. Oo naman anak. Kahit ang itay mo, ay siya rin ang gusto niyang maging manugang. Kaya sabutin mo na anak, para maging masaya ang iyong buhay. At may kaya pa, hindi siya maramot. Ha? Bakit po, inay? May dala ba siyang regalo para sa inyo ni Itay? Oo anak, at nagustuhan namin ng itay mo ang kanyang ibinigay. May ibinigay siya para sa ating pangangailangan dito sa bahay. Ha? Ganun ba? Di ko alam yan, ha? Talaga palang mabuti siyang tao, mabait. Hindi siya mayabang. Oo anak, at magaan ang loob namin ng itay mo sa kanya. Ay teka, gusto mo rin ba siya? Ha? Ikaw rin naman ang dapat na magdesisyon dahil ikaw ang makikisama. Diyos ko, sana po maging tapat sa akin si Manny. Dahil wala na si Dindo sa aking buhay. Nag-text sa akin. Pinaliwanag ang lahat-lahat sa kanya. Nasaktan din ako sa kanyang pagkikipagkala sa akin. Pero wala po ako magagawa, Diyos ko. Dahil may nabuntis siyang babae. At dapat lang niyang panagutan. Sana po, Diyos ko, maging masaya ako sa pipiliin ko maging kasama habang buhay. At yun ay si Manny. Mabuti naman. Natagpuan po ang maging kapalaran ko. Ha? May ikakasal pala. Ha? Nagmamarcha na yung nobyo? Hindi totoo ito. Si Dindo at si Ma'am Lerma, sila palang ikakasal. Hindi ko akalain. Pinaasa mo lang pala ako, Sir Dindo. Talagang hindi mo ako mahal. Di bali, ibabaling ko na lang sa iba ang pagmamahal ko. Mabuti pa kay Manny. Sa bagay, may pagtingin na rin ako sa kanya. Salamat na lang sa iyo, Dindo. At natulungan mo ako para matupad ko ang aking pangarap na makatapos ng aking pag-aaral. Salamat na lang sa iyo, Dindo. Whoops, teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Mabuti naman at nandito ka na. Kanina pa, naghintay si Manny. Iimbitahan ka raw niya. Ganun ba, inay? Sige po. Kakausapin ko na siya para hindi mag-alala sa akin. Pia anak, bakit? Ano bang nangyari sa'yo? May nararamdaman ka ba? Wala po ito, inay. May nakita lang ako na nanakit sa aking kalooban. Sino ang taong nanakit sa iyong loob, anak? Sabihin mo sa akin, para pagsasabihan ko siya. Alam ko naman na wala kang masamang ginagawa sa iyong kapwa. Totoo yan, inay. Kaya lang, bakit hindi siya nagsabi sa akin na ikakasal na pala siya? Ang ibig mong sabihin ay si Sir Dindo? Nagpakasal na? Ay baka naman, anak, pinikot siya. Kaya hindi mo na nakita at hindi na nakapagpaliwanag sa iyo. Hindi po, inay. Dati niyang nobya yon. Kaya lang, inilihim nila sa akin ang ginawa nilang pagpapakasal para hindi ako masaktan. Hindi man lang ako pinagsabihan para hindi na ako umasa.
Parang niloko nila akong dalawa. Hayaan mo na sila, anak. Mahirap naman kung pilitin mo ang isang tao na walang pagmamahal sa'yo. Mas masakit kung sabihin ng diretsahan dahil matagal din kayong nagkasama at nagkarelasyon, hindi ba? Totoo yan, inay. Pero ngayon, siguro, hindi na rin ako masyadong masasaktan. Dahil unti-unti siyang lumayo sa akin. Kaya hindi na gaanong masakit. Kahit nakita ko na ikakasal na sila. Sige po, inay ha. Kakausapin ko si Manny para hindi siya mainip. Pia, pwede ba kitang isama na dumuno sa kaarawan ng pinsan ko? Gusto ko rin nilang makilala eh. Ganun ba? O sige, pwede naman. Dahil wala naman akong gagawin ngayon eh. At gusto ko rin mamasyal sa ibang lugar. Tama. Dahil sa ibang bayan pa yung lugar ng aking pinsan. At ang gusto ko, ipakilala kita bilang nobya ko. Ano, payag ka ba? Siyempre naman. Diba sinabi ko na sa'yo, sa muling pagdalaw mo, sasagutin na kita? Ha? Totoo ba yung narinig ko sa'yo, Pia? Hindi ba ako nananaginip lang? Hindi. Talagang tinatanggap ko na ang iyong pag-ibig dahil pinatunayan mo sa akin na tapat ang iyong pagmamahal. Kung ganon, gusto kong marinig sa'yo na mahal mo ako, Pia. Mahal na mahal din kita. Oo, Manny. Mahal na mahal din kita. Oh, Pia. At ikaw ang tinitibok ng aking puso ngayon. At ang gusto ko, magpakasal na tayo sa lalong madaling panahon. Baka mapikot ka pa ng iba. Mawawalan pa ako. Inunahan mo na akong magsabi sa inyo na talagang yan din ang sasabihin ko sana sa'yo na magpakasal na tayo. Oh, Pia, anak. Bakit masayang masaya na umuwi si Manny? May maganda bang balita na natanggap siya? Opo, inay. Dahil sinagot ko na siya at wala na ring problema kay Dindo dahil nagpakasal na silang dalawa ni Ma'am Lerma. Ay, ganun ba, anak? Alam mo, gusto ko ang ugali ni Manny. May respeto at mabait siya, anak. Matulungin pa. Hindi gaya ni Dindo. Wala pa siyang regalo sa amin ng itay mo eh. Siyempre, hindi naman kasi totoo na nobya niya ako. Kaya wala siyang pakialam sa inyo at hindi siya magpapasiklab sa inyo. Eh bakit si Manny nagpakilala sa amin na gusto niyang manligaw? Pero malambing siya sa amin. Kahit hindi pa siya sigurado na sasagutin mo siya. Di naman pare-pareho ang ugali ng isang tao, inay eh. May mabait, may mayabang, at hindi siya nakikisama sa inyo. Oo, anak. Kaya mas mabuti na kilatisin mong mabuti si Manny. Baka maitinatagong masama ring ugali yon. Wala po, inay. Kaya alam ninyo, pumayag na ako sa sinabi niyang magpapakasal na kami sa lalong madaling panahon. Alam mo, Dendo, maswerte ako. Dahil ako pa rin ang iyong pinakasalan. At magkakaroon na tayo ng anak. Oo, Lerma. Dahil gumawa ka ng paraan para pakasalan na kita. Akalain mong nilasing mo ako para may mangyari sa... Siyempre naman. Kaya ipinagkatiwala ko sa iyo ang aking sarili para masula na kita at hindi magtatagumpay ang Pia na yon. At hindi ka na niya maaagaw sa akin dahil kasal na tayo. Oo, Lerma. Kaya huwag mo na siyang isipin dahil wala siyang magagawa sa ating relasyon. Paano ba yan? Hindi niya alam na nagpakasal na tayo. Di kaya siya manggugulo? Dahil alam ko naman na mahal ka niya. Hindi ko alam, Lerma. Pero hindi bale. Nag-text na ako sa kanya. At ipinaiwanag ko na ang lahat. At siguro, maiintindihan naman niya. Kaya huwag ka nang mag-alala. Dahil hindi na mag-iisip na gugulin niya tayo. Sana nga, para maayos at masaya ang estado natin bilang mag-asawa. At alam ko na makakatagpo pa siya ng magiging kapalaran niya. Oo naman, dahil may itsura naman siya. At tapos na rin siya sa kanyang pag-aaral. At kung mag-board exam siya, sigurado na papasa. Dahil magna cum laude siya. Talagang naging inspirado siya nang maging magnobyo kayo, no?
Pero hindi niya alam na kunwari lang pala ang pagkikipagrelasyon mo sa kanya. Kaya pasensya na siya. Mas mabilis ako na kumilos eh. Abay, nakangiti ka, Dora. Ano bang meron? At masaya ka. Baka may nagbigay sa'yo ng pera. May bigyan mo naman ako. Hati mo ako dyan. Masaya lang ako. Dahil wala na tayong problema kay Pia. Kahit nagpakasal na si Dindo sa iba. Wala. Abay, walang hiya. May natiis niya si Pia. Alam naman niya na nangyari noon nasaktan siya. Dahil may nobya na. Pero alam mo ba, Nako. hindi na siya nasaktan pa. Ha? Dahil may iba na siyang minamahal ngayon. At talagang mahal niya at mahal din siya ng lalaking yun. Pwede mabuti. Kung naibaling na niya sa iba yung pagmamahal niya. Dahil hindi ko rin gusto yung ugali ng Dindo na yun eh. Mataas ang pride niya. Oo nga eh. Kahit maestro siya, dapat na alam niya ang makipagkapwa-tao. At sana may respeto siya kahit mahirap lang ang buhay ng isang tao. Naku, huwag na nating isipin ng tao yaw. Dahil baliwala na siya kay Pia. May iba na siyang mahal ngayon. At masaya na siya. Pia, tapos na ang usapan at naitagda na rin yung araw ng kasal natin. Wala nang problema. Ikaw ha, minamadali mo na ako. Alam mo, gusto ko ka sana magtrabaho para mapalitan ang ginastos ng aking mga magulang. Huwag ka mag-alala. Ako nang susuporta sa kanila. Kung yan ang problema mo, ako lang bahala sa kanila. Nakakaya naman sa'yo, no? Dapat tungkulin ko munang tumulong sa aking mga magulang. Pero ayaw mo akong magtrabaho. Di, ikaw ang sagot sa mga pangangailangan nila. Basta sinabi ko, gagawin ko yan, Pia. Dahil mahal na mahal kita. O tayo kung malulungkot ka. At ang gusto ko, lagi tayong magkasamang dalawa. Oo naman. Basta matapos lang ang kasal natin magkakapiling na tayo habang buhay. Pero sana may hihilingin ako sa iyo, Manny. Sige. Ano yun, Pia? Sabihin mo. Kapag kaya ko, bakit hindi? Talaga? Hindi mo ako hihiyain sa gusto kong mangyari? Mahal na mahal ko kasi ang aking mga magulang Kaya, pwede bang hindi natin sila iiwan? Sige. Yan lang naman pala Walang problema dyan. Basta masaya ka. Masaya na rin ako. Salamat, Manny. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo. Dahil nakita ko ang tapat na pagmamahal mo sa akin. Pati ang mga magulang ko. Mahal mo rin sila. Maraming salamat sa'yo. Wala nga naman, Pia. Basta ikaliligaya mo. Hindi ka mapapaya sa akin. Ano man ang hilingin mo, ibibigay ko sa'yo. Ay nako, Emong. Bongga ang kasal ni na Pia at Manny. Ang daming bilib sa manugang natin. Ay, sinabi mo pa, Dora. Maraming naingkit kay Pia. Abay, nakatagpo siya raw ng may kaya sa buhay at mabait na, abay mapagmahal pa. Oo nga, Emong Kaya maswerte si Pia. Nasaktan nga, pero may kapalit naman ang ligaya sa buhay niya. Oo, at sa pagtsatsaga niya, na nakapagtapos din siya sa kanyang pag-aaral. Nakakala niya hindi siya mahal. Yung pala, kunwari lang yung ipinakitang pagmamahal sa anak natin. Kaya yun, nasaktan siya nung una. Kaya nga talagang niloko niya si Pia. Pero salamat din sa kanya dahil nakatulong siya kay Pia kahit papano. Sabagay, tama na rin yan. Kaya lang, hindi ko gusto yung ginawa ng lalaking yun sa ating anak. Pero kasalanan na niya, ginawa niya. Pagtalikod at panluloko sa ating anak. Kaya bahala na siya. Dahil alam lang Diyos kung sino ang may kasalanan. At sana pagsisihan niya yung ginawa niya sa ating anak. Ay nako, pabayaan na lang natin. At hindi na rin siya kailangan ni Pia. Tahimik na rin ang buhay ng ating anak. At nakita ko na matatag na rin ang kanyang landas na tinatahak. Tama ka, Dora.
hindi na rin tayo problema sa kanya eh. Dahil kaya na niyang tanggapin ang darating na problema sa kanya kung sakali. Kaya panatag na rin ang loob ko ngayon sa ating anak. Alam mo, Manny, kontento na ako sa buhay ko ngayon dahil ikaw ang nagbigay ng masaganang buhay namin ng aking pamilya at tinupad mo ang iyong pangako sa akin. Kaya ikaw ang nagpuno ng mga kulang ko sa buhay. Ganun din ako, Pia. Akala ko kasi mabibigo lang ako sa hangarin ko. Kaya tama yung kasabihan nila. Kung may tiyaga ka, may nilaga. Tama ka dyan. Dahil sa pagtsatsaga mo sa akin, nakamit mo ang pangarap mo na maging magkasama tayo habang may buhay. Oh, at pangako ko sa iyo, ikaw lang ang babaeng mamahalin ko habang buhay. Tandaan mo yan, hindi kita iiwan. Totoo ba yung sinasabi mo? Oo. Baka sabi mo lang yan ha, dahil hindi pa tayo nagtatagal na nagsasama bilang mag-asawa. Alam mo, hindi ka lang magsasalita kung hindi ko naman papatunayan sa iyo. Na sana, hindi ka rin magbago sa akin. Na sana, totoo yung pagmamahal mo sa akin. At handa akong ibigay pati buhay ko sa iyo. Oo, Manny. Asahan mo, wala na akong ibang mamahalin. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang buo kong pagmamahal dahil hindi mo ako pinabayaan na nung ako'y nag-iisa, nandyan ka palagi sa aking tabi. Na kailangan ko ang dadamay sa akin, nandyan ka. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Salamat sa iyo, Manny. Dahil napakabuti mo. Napakasakit ang ginawa ni Dindo sa akin. Kunwari lang ang kanyang pagmamahal na inaalay sa akin para hindi ako titigil sa aking pag-aaral. At bago ako matapos, ay may nanligaw sa akin. Nabaling ko sa kanya ang aking pagmamahal. Kaya lang sinagot ko kaagad, nagpakasal kami. At ngayon, maligaya na ang aking buhay at maayos ang relasyon naming mag-asawa. Hanggang dito na lamang, nagpapasalamat, Pia. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.